Manuel TV. Si Gabriel Anderson, ang kanyang husband ng 5 mahabang taon, ay humingi ng divorce sa gabi ng kanilang ika-5 wedding anniversary. Dahil lang sa hindi niya kayang magkaanak. Pinakiusapan siya ni Monica na manatili, ngunit ang kanyang matibay na desisyon ay hindi nababaluktot, kaya sa wakas ay binitawan na siya nito. Lalong gumuho ang kanyang buhay matapos niyang matuklasan ang matagal na pakikipagrelasyon nito sa kanyang sekretarya, at ngayon, buntis ang mistress. Ilang buwan lamang matapos ang kanilang divorce ay pinakasalan niya ang nagbubuntis na sekretarya. Biglang bumaliktad ang mundo ni Monica nang matuklasan niyang 4 na buwan siyang buntis. Gusto ko ng divorce, Monica. Tinitigan ko nang hindi makapaniwala si Gabriel, ang mahal ng buhay ko, ang asawa ko ng 5 taon. Please Lord, sana panaginip na lang ito. Bulong ko, hindi pinapansin ang hating kirot sa dibdib ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, nagdadasal na sa pagmulat ko ng aking mga mata ay matatapos na ang bangungot. Ngunit bigo ang langit na ibigay ang aking mga pakiusap. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nakita ko ang aking sarili na nakaupo sa tapat ng aking asawa na may malamig na ekspresyon sa mukha. Hindi ko mailarawan ang sakit, pero napahinto ako sa paghinga. Nanginginig ang aking mga daliri, at unti-unti kong kinailangan na bitiwan ang baso ng champagne na hawak ko sa aking nagyayelong mga daliri. Nagpapatawa ka diba? Ang mga salita ay malayang bumagsak, bago ko napigilan ang aking sarili. May isang maliit na bahagi sa akin na nais na ito ay isa pa sa kanyang mga biro, at na hindi niya sinasadya ang kanyang sinabi. Ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, para akong isang matulis na piraso ng salamin na tumatagos sa aking mga ilusyon. It hit me even harder than the first time he said those words. Seryoso ako, Monica. I want to end this marriage. We shared 5 years of marriage and yet he looked at me like a total stranger, not the same woman he vowed to love for the rest of his life in front of the altar. Walang bakas ng katatawanan ng kanyang mukha, hindi nakaunat ang kanyang mga labi sa kanyang nakaugalian na malapad ng ngiti ng lalaki na minahal ko. Sa sandaling iyon, alam kong nabuhay ang aking pinakamalaking takot. Nanuyo ang lalamunan ko habang nag-aaway kami ng tingin. Sinubukan kong pawiin ang aking uhaw, dinampot ko ang baso ng champagne, ngunit hindi sinasadyang nahulog ito. Tumilapon ang pulang-pula na likido sa tablecloth na kulay cream bago ko ito mapulot. Ang baso ay ngayon ay walang laman, parang walang laman na nararamdaman ko sa kaibuturan. Dumapo ang mga mata ko sa ginawa kong kalat sa tablecloth. Kung nakikita ko kung paano dumaloy ang dugo mula sa aking sugatang puso, ito ay gumawa ng malaking pulang mantsa sa tablecloth, katulad ng natapong champagne. Bakit Gabriel, hindi ba ako sapat? Malakas kong sinabi ang mga salita at walang bakas ng takot sa mukha ko. Ako ay pambihirang kalmado kapag ang isang normal na asawa ay galit na humihikbi sa pagbanggit lamang ng divorce sa kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi ikaw ang problema, ako ito. I'm sorry I fell out of love. Mahinahong sagot niya. Hindi ko maiwasang magtaka kung ibinahagi niya man lang ba ang sakit ko, nang hindi man lang siya makapagpakita ng kahit katiting na pakikiramay o kahit peket. Nagkamali akong pakasalan ka, namatay ako sa loob. Pinagsisihan niya ang kasal namin at masakit iyon. Ang kanyang mga salita ay parang may hindi nakikitang kamay na humawak sa aking leeg, dahilan para sumikip ang aking dibdib hanggang sa natakot ako na baka hindi na ako makahinga. Matapos isakripisyo ang mga pangarap ko para mapasaya siya, binasag niya ang puso ko sa libu-libong tipak bilang kapalit. Ang pinsala ay nagawa na, ang aking hindi na mababawi na puso ay lampas sa kaligtasan. Nang makita kong gaano siya kagaan sa breakup na ito, nabaluktot ang aking marupok na puso. Hindi siya nagpakita ng sakit habang nagpapaalam sa akin, na nagpapaisip sa akin kung minahal niya ba ako. Bakit Gabriel? Nagtanong ako sa pangalawang pagkakataon, hinihingi ko ang katotohanan sa kanya. Gusto ko ng anak, Monica. Bilang asawa ko, nabigo kang magkaanak sa akin. Hindi mo magampanan ang responsibilidad na magbigay sa akin ng tagapagmana, at wala na akong ibang dahilan para manatili sa kasal na ito. Ang kanyang mga salita ay diretsyong tumusok sa aking puso na parang walang humpay na pag-atake, na parabang paulit-ulit akong tinutusok ng kutsilyo. Gayunpaman, nakakagulat, nagawa kong manatiling malay sa kabila ng labis na sakit. Kung si Vienna, ang aming daughter, ay hindi namatay sa aksidenteng iyon, hinding-hindi ito mangyayari. Ngunit ang trahedyang iyon ang kumitil sa buhay ng aking anak. Kahit na sana ako na lang ang namatay noong gabing iyon, hinding-hindi magbabago ang katotohanang wala na siya ng tuluyan. At kahit sinubukan kong magkaroon ng isa pang anak, nabigo ako. Pero hindi dapat ibigay ni Gabriel sa balikat ko lahat ng kasalanan, hindi ko naman kasalanan. Hindi mo ba nakikitang ginagawa ko ang lahat, Gabriel? Ang mga salitang lumabas sa aking mga labi sa halos hindi maririnig na bulong.
Hindi mo ba nakikita kung gaano kahirap para sa akin din ito? Pumupunta ako sa regular na check-up, sumasailalim sa mahigpit na diet, at masunuri na sinusunod ang lahat ng payo ng aking doktor. Kahit na kung minsan ay mahirap sundin ang mga mahigpit na kahilingan, at kahit na natakot ako sa sakit ng injection needles, itinikom ko ang bibig ko at hindi ko ginawa ang lahat ng iyon dahil mahal kita. Ang mahabang panunumbat na binaril ko sa kanya ay napaluha, ngunit tumingin siya sa akin gamit ang kanyang malamig, bakanteng mga mata, nang hindi man lang nag-abala sa pekeng pakikiramay alang-alang sa aming mahabang pagsasama. Umiling ako at ipinikit ang aking mga mata, tumangging umiyak o masira sa publiko. Kahit na nagiging mas mahirap gawin ito pagkatapos ng bawat pagdaan ng segundo, kailangan kong panatilihin ang aking kalmado. Lahat ng tao sa loob ng restaurant ay nakatingin sa table namin, at ayokong gumawa ng eksena sa harap ng napakaraming tao. Isang pagkakamali, at ako na ang magiging mainit na headline bukas. Masyadong komplikado ang buhay ko, ayoko nang dagdagan pa ang aking miserableng buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag sa mundo na ako ang secret wife ni Mr. CEO. Ilang tao, kasama ang mga katrabaho ko sa business hotel ni Anderson, ang nakaalam ng kasal ko sa kanya. Kung alam ng publiko ang isang bilyonaryo na tulad niya na ikinasal sa isang hamak na staff ng hotel, malaking eskandalo ang naidulot nito. Si Gabriel Anderson, ang lalaking nakaupo na parang isang demigod sa katapat na upuan sa harap ko, ay isang kilalang playboy, na humaharang sa front cover ng mga kilalang magazine sa buong bansa. Kilala sa mundo ng negosyo, galing siya sa isang maimpluwensyang pamilya at alam ng bawat kaluluwa sa bansa ang kanyang pag-iral. He was perfect on all fronts, the exact description of every girl's dream husband, but to me, Gabriel was now my nightmare. Nais kong iligtas ang aming pagsasama, ngunit paano ko magagawa kung ang aking asawa ay hindi pinapansin ito? Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo binibitawan ang mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Please give me time, Gabriel. I'm doing everything I can. I promise I'll bear a son in time. Pagmamakaawa ko, nilunok ko ang pride ko. Ang pag-iwan sa aking asawa ay hindi isang bagay na gusto ko. Minahal at mahal ko siya ng lubusan. May power kami ni Gabriel na lutisin ang aming mga problema nang hindi nagdi-divorce. Gayunpaman, iba ang kanyang pag-iisip. Habang ako ay nakikipagbuno sa mga paraan upang ayusin ang aming relasyon, siya ay nagtapon ng tuwalya, at iyon ang pinakamasakit sa akin. Hindi uubra sa akin ang pakiusap mo, sagot ni Gabriel. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at binigyan ako ng isang nagyayelong tingin, nagyayelo na sapat upang palamigin ang impyerno mismo. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Pagod na ako sa relasyong ito, pagod na tayo. Nalaglag ang pangako sa marble floor. Nakatitig ako ng diretso sa maganda niyang asul na mga mata, umaasang masasalamin din nila ang sakit na nararamdaman ko. Gayunpaman, ako ay lubos na nabigo. Maganda ang kanyang mga mata ngunit blanko, walang emosyon. Ipinaalala nila sa akin ang isang malamig na matigas na estatwa. Isang malutong na sampal sa paggising ang makita ang kanyang mataray na ekspresyon. Napagtanto ko kung gaano ako kaawa-awa sa pagmamakaawa ko sa isang tulad niya na huwag akong iwan. Huminga ako ng malalim, naghahari ako sa aking emosyon. Nang humupa ang kaguluhan sa loob ko, ibinuka ko ang bibig ko para magsalita, pero agad niya akong pinutol. Gustuhin mo man o hindi, I will file for divorce. Pahayag niya na nakakuyom ang kamao. You're not gonna stop me. I wasted 5 years of my life with you and I cannot afford to waste more. Ang aking banal na pagpipigil sa sarili sa wakas ay umabot sa isang biglaang pagtatapos. Bumaha ang disgusto sa loob ko at nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Parang kutsilyong tumagos ang tingin ko sa kanya, at napaatras siya bilang tugon. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan na may regal poise ng isang queen, ready to announce the beginning of a battle. Kung iyon ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang hinihingi mo. Pero sana ay hindi mo pagsisihan ang pagpiling ito balang araw. Kapag ang isang bagay ay naibigay, maaaring may kapalit na hindi na mababaligtad. Nang hindi ko na hinintay ang kanyang tugon, tinanggal ko ang aking wedding band mula sa aking daliri at inihagis ito sa ibabaw ng mesa, kung saan ito gumulong ng pabilog bago bumaba sa kinaroroonan ng pulang mantsa. Sa loob ng maraming taon, iniingatan ko ang singsing bilang simbolo ng aking pangako na pangalagaan siya bilang aking asawa. Gayunpaman, sa pagbitaw ng singsing, binitawan ko ang pangakong iyon. Mula ngayon, hindi na niya ako asawa. Tumingin ako sa kanya at for once, wala akong naramdaman kundi puot habang iniisip ko kung paano niya mapunit sa 1 minuto ang matagal ko nang sinusubukang ayusin. Ang malupit niyang tapusin ang lahat sa ika-5 anibersaryo ng kasal namin. Pagkatapos ng isang huling sulyap sa hitsura ng pagtataka sa kanyang mukha, nagmarcha ako palabas ng restaurant, pumara ng taxi at pumasok sa loob. Hindi ako umiyak nang ligtas akong nasa loob ng dimlilit na taxi, o nang makita ko ang pamilyar na figure ng aking soon-to-be ex-husband na lumalabas mula sa marangyang restaurant.
Pinipigilan ko ang aking mga luha habang hinahabol niya ang mabilis na pag-urong ng taxi, na sinasapian ng kaguluhan na humantong sa walang kwentang pagtugis. Sa kalaunan, siya ay naiwan, hingal na hingal, habang ang driver ay bumilis sa madilim na highway. Sa St. Paul's Hospital Place, bulong ko sa medyo may edad na lalaki na tahimik na nakaupo sa driver's seat. Isang pagod na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Sumandal ako sa backseat, at pumikit ng mariin hanggang sa may nakita akong mga bituin na pumutok sa likod ng mga talukap ko. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, ngunit ang mental at emosyonal na pagkahapaw na naramdaman ko ay nagsilbing patunay na hindi ito maaaring panaginip kung tutuusin. Pinilit kong idilat ang aking mga mata, at itinuon ang aking atensyon sa labas ng bintana, bulag na nakatingin sa madilim at desyerto na highway, na mas namulat sa kung gaano kadilim at walang laman ang aking buhay. Nang tumilapon ang taxi sa sementadong semento at huminto, nalaman kong nakarating na ako sa aking destinasyon. Agad akong bumaba ng taxi at marahang isinara ang pinto. Bumaba ang bintana ng sasakyan at sumilip ang ulo ng driver mula sa loob. "Nakalimutan mong magbayad," magalang niyang sabi. Kumalat ang kulay sa pisngi ko. Napagtanto ko na ang daming pumapasok sa isip ko na nakalimutan ko na. Walang alinlangang dumukot ako sa aking wallet, kinuha ang mga paper bills, at iniabot sa kanya. "I'm sorry," paghingi ko ng tawad habang nakangiti. Naghanap ng sukli ang lalaki at iniabot sa akin. "Please keep it," sabi ko sa kanya. Sumalubong sa aking paningin ang puting panlabas ng napakalaking ospital nang dumilat ako. Umangat ang tiyan ko sa nakita. Kinasusuklaman ko ang lugar na ito, ngunit pamilyar ako dito. Hindi mabilang ang gabing ginugol ko rito, binabantayan ng aking ina. Agad akong tinamaan ng malamig na hangin habang naglalakad ako sa malamig at walang katapusang puting pasilyo, dahilan para manginig ako. Ang aking mga kamay ay agad na pumulupot sa ilalim ng aking mga dibdib, na nagbibigay sa aking sarili ng 1 pulgadang init. Huminto ako sa isang pamilyar na pinto, nawawala ng kulay ang mukha ko nang maabot ng nanginginig kong mga daliri ang knob. 1 dosenang mga posibilidad ang sumalakay sa aking mga iniisip, bawat isa ay mas malala kaysa sa susunod. Paano kung pumasok ako sa kwarto at may nakita akong bakanteng kama? Paano kung nakahiga siya, hindi humihinga? Paano kung late na ako dumating? Hindi mabilang na mga senaryo ang tumatakbo sa aking isipan, dahilan para makaramdam ako ng labis na pagkabalisa at sa bingit ng pagkawalan ng aking katinuan. Tumulo ang luha sa pisngi ko, bago ko namalayan. Hindi ako umiyak nang humingi si Gabriel ng divorce, ngunit nang harapin ang posibleng pagkawala ng aking ina, nawala ito. Dali-dali kong pinunasan ang basa sa pisngi ko gamit ang manggas ng shirt ko. "Mom!" Tawag ko pagkabukas ko ng pinto, pero walang sumasagot. Lumulon ang panik sa loob ko habang nakatitig sa bakanteng hospital bed. "Mom, where are you? This is not funny anymore." Pakiramdam ko ay nanlamig ako sa sandaling iyon. Nanginig ang mga paa ko, at naramdaman kong humihina ang lakas ko, kasabay ang pag-agos ng mga luha. Huli na ba ako? Wala na ba ang mommy ko? Isang makabagbag damdaming hikbi ang kumawala sa aking mga labi habang ako ay sumugod sa kama, pinadaloy ang aking kamay sa mga gusot na kumot. Sila ay malamig, mas malamig kaysa sa lamig na tumama sa aking gulugod. "Honey, ikaw ba yan?" Isang mahinang bulong ang pumutok sa aking isipan. Napatalon ako bilang tugon, at tumakbo kung saan nanggaling ang boses. Nadatnan ko si mommy na nakaupo sa single sofa sa dulong sulok ng kwarto, nakasandal ang mahina niyang anyo sa unan sa likod niya. "Mommy," humihikbi ako at ipinulupot sa aking mga bisig ang kanyang manipis na frame, naramdaman ko ang nakakaaliw na init ng kanyang katawan sa aking malamig na mga palad. Halos mawalan ako ng malay sa takot, naisip ko na sumuko na siya sa kanyang laban sa stage 3 na cancer. Ang aking ama ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang malalang sakit, at hindi pa ako gumaling sa pagkawalang iyon. Ang ideya ng pagkawala ng aking ina sa susunod ay pumuno sa akin ng labis na takot. Hindi ko akalaing kakayanin ko. Akala ko ikaw, tumulo ang luha ko habang nakaluhod sa harapan niya. Halos hindi ako makahinga habang hawak ko siya sa braso. "Hindi ako aalis, honey." Mahina niyang sabi na parabang nababasa niya ang iniisip ko. Marahan niyang sinuklay ang buhok ko gamit ang manipis niyang mga daliri. "Hinding-hindi kita iiwan, kahit mamatay ako lagi akong guardian angel," dagdag niya. Sa mga salitang iyon, lalo niya akong pinaiyak. Humigpit ang yakap ko sa kanya, sa takot na mawala siya kapag binitawan ko siya. Kakayanin ko ang pagkawala ng aking asawa, ngunit ang pagkawala ng mommy ay parang pagkawala ng hangin na aking nilalanghap. Siya na lang ang natitira sa akin, at ang pagkawala niya ay isang kawalan na hindi ko na mababawi pa. Niyakap ako ni mommy habang umiiyak. Nang lumipat ang tingin ko sa mukha niya, nahuli ko ang nangingilid na luha sa mga mata niya pero hindi siya umiyak. Gusto niyang makita ko kung gaano siya katatag sa kabila ng kalagayan niya. Napalunok ako ng mariin at sinabunutan ang sarili ko.
Nakahinga ko ng mas maluwag ngayong naisigaw ko na ang sakit at galit ko sa suporta ni Mommy. Ayokong nakikita kang umiiyak, Monica, mahinang bulong ni Mommy. Nasasaktan akong makita ang magagandang mata mong puno ng luha. Hahayaan kitang umiyak ngayon, pero sa susunod, hindi na ako papayag. Itinaas ni Mama ang baba ko, sinisiguradong magtama ang aming mga mata. Marahan niyang hinawakan ang aking mga pisngi sa kanyang mga kamay, na may isang pag-ibig na nagniningning sa kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya ang aking mukha. Para bang sinusubukan niyang isaulo ang bawat detalye. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan ay nagsalita na rin siya, ang tono niya ay malambot at umaaliw, habang tinatanong niya sa akin ang tanong na alam kong lalabas sa kanyang mga labi. Nag-away ba kayo ni Gabriel? Napalunok ako ng malalim at ibinuka ko ang labi ko sa manipis na linya. Dahil sa ayaw kong sagutin ang tanong, hinawakan ko ang kulubot niyang mga kamay at ibinalot iyon ng sarili kong kamay. Hindi namin ginawa, Ma'am, nagsinungaling ako. Pag-aalinlangan niyang ungol. You can't deceive me, Monica. Your eyes reveal the truth, aniya, na may kislap na pangunawa sa kanyang mga tingin. Sa pagkaunawa ko na walang kwenta ang pagtatago ng katotohanan sa babaeng higit na nakakakilala sa akin, sa huli ay isiniwalat ko sa kanya ang mga pangyayaring naganap sa restaurant, at ang kahilingan ni Gabriel na makipag-divorce. Hinintay kong sabihin niya sa akin na nababaliw na ako sa pagmamakaawa sa asawa ko na manatili, pero imbes na sumbatan ako, tiningnan ako ng Mommy ko ng may kabaitan at pakikiramay. Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo binibitawan ang mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Habang mahirap mag-move on, there's no use hold on to the love which wasn't you anymore. Itinaas ni Mommy ang kanyang mga daliri at hinawakan ang aking mukha, doon ko napagtanto na muli na namang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. I did it, Mom. I let him go because I can't hold on something that has no chance of work out. I took a risk and it didn't turn out as I hoped, but at least I gave it a shot. Tama ang ginawa mo, honey, you're a strong woman and I'm proud of you. Curve ang mga labi ni Mommy sa isang masayang ngiti na nagpatunaw sa aking puso. Magiliw niyang hinaplos ang magulo kong buhok, habang marahang kinakalas ang mga buhol. Stop crying, wala kang nawala ngayong gabi. Sa halip ay nabawi mo ang iyong kalayaan at respeto sa sarili. Dagdag pa niya, tinitigan ang magkaibang kulay kong mga mata, nang may pagpapahalaga. Ang aking kaliwang mata ay sea green, habang ang aking kanang mata ay may kulay ng honey, isang pambihirang sakit sa mata. Bumangon ako sa sahig, at dahan-dahang binuhat si Mommy mula sa sofa. It's late, Mom, it's time for you to sleep. Nandito po ako para ipagdiwang ang inyong birthday bukas. Wala siyang ginawang protesta. Magaan ang katawan ni Mommy, kaya hindi ako nahirapang ilipat siya mula sa sofa papunta sa kama. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Pinakinggan ko ang mahinang hilik niya, at pinagmasdan ko ang patuloy na pagtaas-baba ng dibdib niya. I love you. Bulong ko at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti ang mga labi ko nang marinig kong sumagot siya ng I love you too sa pagtulog niya. Napabuntong hininga akong umupo sa single sofa, at inabot ang gitara na nakasandal sa dingding. Ang gitara ay ang aking baby, ito ay regalo mula kay Mommy noong 1 taon. Kinakalabit ko ang mga kwerdas, at isang nakakaaliw na init ang kumalat sa aking buong puso nang marinig ko ang mahiwagang tunog. Nagsimula akong kumanta ng soft, malungkot na awit ng paalam sa nag-iisang lalaking minahal ko, kahit na wala siya rito para makinig. Ilang sandali pa ay nakatulog na ako sa pagod sa mga pangyayari sa maghapon. Pinangarap ko si Gabriel at ang buhay sana namin, kung minahal niya ako bilang kapalit. Gayunpaman, mabilis na naging bangungot ang masasayang panaginip ko nang magising ako ng isang galit at malakas na sigaw. Code blue, patient isn't responding. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.